Guys, good morning yun. So, ngayong umaga, meron tayong gagawin. So, 2 AM na. Kaya good morning na yung bati ko sa inyo. Isa itong gas blowback piston. Ito siyang SSP 18. Yan. So, para siyang Block 18C. Ang problema nito is, sabi niyo napakahina raw ng putok. So, ito, loaded yan. Papakita ko sa inyo. Ganoon na yung putok niya. Yung chinek namin kanina, napansin ko sa kanya, sobrang kapal na ng silicone oil na nakalagay sa kanya. So yun yung ayusin natin. Yung pinaka-problema niya sa loob sa nozzle, lilinisan natin. Sa nakikita kong problema, yun yung nagiging cause kung bakit ganito yung nangyayari. Sobrang kapal ng lagay ng silicone oil or dumami na sa sobrang tagal na ginagamitan ng silicone oil pero hindi nililinisan. Nagkakaroon siya ng parang latak sa loob. Yun muna yung gagawin natin sa kanya, lilinisan natin para malaman natin kung dahil nga lang ba sa silicone oil yung pinaka-problema. So yun guys, start na tayo. Disassemble na natin. Yeah. Tigas mo, grabe. Grabe. Post. Lagkit oh. Grabe guys, kung mahahawakan nyo lang yung ganito. Lagkit niya talaga oh. Sobrang dami ng silicone oil. So yun guys, magtatry tayo ng bagong nozzle sa kanya. So nakahanap tayo ng kasukat. Kung makikita nyo, ito yung stock nozzle niya. Yan, medyo grayish yung kulay niya. Magpapalit tayo nito. Yan, solid black color yung kulay niya. Try muna natin. Yan. So okay siya. Konting lubrication lang to. At try muna natin. Yan guys, subukan na natin siya. Yan, install na natin. Kita nyo, napaka-smooth ng galaw niya. Wala siyang sabit. Hindi rin oversize yung piston na nasa kanya. Pasok na pasok talaga. Yun, install na natin. Na natin kung magiging okay.
Tanga. Iniwan natin yung return spring. Then, saktong-sakto siya sa gas route ng magazine. Hindi katulad nito, medyo flat. Then, yung gas route niya is medyo curved yung size. Yung shape pala. Sakto-sakto yung nozzle na nilagay natin. Design para sa curved na gas route. Ito. Yun guys, reinstall na natin. Then, test fire natin. Test fire. Sana okay na. Yun. So yun guys, kita nyo. Nakikita nyo yung epekto ng sobrang lagay ng silicone oil sa mga airsoft natin, lalong-lalo sa mga gas blowback pistol. Kahit sa gas blowback rifle, gawin natin yung ganyan. Sobrang dami ng silicone oil na nilalagay natin o yung silicone spray. So, mataas ang chance na magka-problema talaga siya. Katulad nung nangyari sa unit na to. Anyway, at least ngayon okay na siya. Papakita ko sa inyo kung bakit ganun yung nangyari. Ayan. Yung sa butas na yan, meron kayong makikita diyang parang maliit na plastic. So, gagawin natin sa kanya is ito-press ko. Kita nyo kung gano'n na siya kabagal bumalik. Delay na siya. Yun. Hindi katulad sa ganitong nozzle, yung walang silicone oil. Hanap tayo ng example. Kaya natatama. Wala itong silicone oil Pero tingnan nyo mabuti. Hirap. Basta yun na yun. Papahirapan ko pa yung sarili ko. Yun yung naging problema niya. So, hindi na ganun ka-smooth yung galaw ng valve niya sa loob. Kaya nagpalit na tayo ng panibagong nozzle. So yun, at least ngayon okay na siya. Mas maganda na rin yung pagputok niya. Ito nyo. So, ayun. Saan ba halito? Nagalak din siya pag walang balak. So yun guys, yun ang naging problema niya. Sobrang daming silicone oil. Yun sir, sa owner nito, maraming salamat po. Pwede mo na ulit gamitin. So next time, alam mo na yung gagawin. Iwasan yung sobrang dami ng silicone oil. Mas maganda gumamit ka rito ng lubricating oil. Yung mga ginagamit sa mga machine. Kung para sa akin lang, yun yung ma-advise ko sa inyo. Silicone oil pwede naman siya pero minimal lang. Hindi natin kailangan sobrahan. So, full auto. Then, lagyan natin ng bala syempre. Tingnan natin kung mag-sweep. So, 3 shots lang. Kaya start natin. Firing, semi. 1, 2. Yun, 100%. Wala na siyang problema. Nozzle lang yung pinalta natin. Okay na. Sir, sa owner nito, maraming salamat po ulit.